Blessings to you. I'm Ruben Abante. Welcome to The Pulpit. Let me turn you over now to the sanctuary of the Lighthouse Bible Baptist Church, and may you be blessed with the preaching of the Word of God.
After these things, when the wrath of the king Ahasuerus was appeased, he remembered Vashti and what she had done and what was decreed against her. Then said the king's servants that ministered unto him, Let there be fair young virgins sought for the king, and let the king appoint officers in all the provinces of his kingdom, that they may gather together all the fair young virgins unto Shushan the palace, to the house of the women, and to the custody of Hegai, the king's chamberlain, keeper of the women, and let their things for purification be given them. And let the maiden which pleaseth the king be queen instead of Vashti. And the thing pleased the king, and he did so. Now in Shushan the palace there was a certain Jew, whose name was Mordecai, the son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, a Benjamite, who had been carried away from Jerusalem with the captivity which had been carried away with Jeconiah king of Judah, whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had carried away. And he brought up Hadassah, that is Esther, his uncle's daughter, for she had neither father nor mother. And the maid was fair and beautiful, whom Mordecai, when her father and mother were dead, took for his own daughter. So it came to pass, when the king's commandment and his decree was heard, and when many maidens were gathered together unto Shushan the palace, to the custody of Hegai, that Esther was brought also unto the king's house, to the custody of Hegai, keeper of the women. And the maiden pleased him, and she obtained kindness of him, and he speedily gave her her things for purification, with such things as belonged to her, and 7 maidens which were meet to be given her out of the king's house. And he preferred her and her maids unto the best place of the house of the women. Esther had not showed her people nor her kindred, for Mordecai had charged her that she should not shew it. And Mordecai walked every day before the court of the women's house to know how Esther did and what should become of her. The simple title of our message today is God is Good. God is good. Oftentimes we hear when we say God is good, people answer all the time God is good. Tinitignan ko yung ating theme. Prove all things and hold fast which is good. Alam niyo yung truth about God being good is also known even the unbelievers. They know it theoretically. You remember the account when there was a young rich ruler who came to Jesus Christ one day, coming to him and kneeling down, and he said, "Good master, what must I do that I may inherit eternal life?" The Lord replied and said, "Why callest thou me good? There is none good but one, that is God." So he questioned the man. Bakit mo ako tinatawag ni good? Iisa lang ang mabuti, walang iba kung hindi ang Diyos. Any good thing na ating nakikita o nararanasan, ang source niyan is God. Now, yung bagay na ito sa ating topic, kung God is good, sabi ko nga, even the unbelievers may know that God is good theoretically. But sa atin, hindi lang by theory we know that God is good, but experientially, nararanasan nating patuloy ang kabutihan ng Diyos. It is easy for us to say that God is good. Pero iba yung sinasabi mong God is good because you have experienced His goodness. Sinabi ng Romans chapter 2 in verse 4, the riches of His goodness. And then he said that through the goodness of God leads us to repentance. Kabutihan pa rin ng Panginoon. In Psalms 107, makikita nyo rin po doon sa Psalms 107, 6 times, the psalmist speaks of the Lord's goodness. Sa verse 1, let me read, ang sabi yan, "O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever." Sa verse 8, "O that men would praise the Lord for His goodness,
and for his wonderful works to the children of men. Verse 9, for he satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Verse 15, oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Verse 21, oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Verse 31, oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. 6 na beses binanggit yung goodness. At doon sa 6 na beses na yun, 4 na ulit ang binanggit, the same praise. Sabi diyan, oh, that men would praise the Lord for his goodness. Now, yung ating binasa sa text doon sa Book of Esther, remember that the Book of Esther is the last book sa history ng Israel written. And it is the only book unique among other books of the Bible because that's the only book where the word God is never mentioned. And yet, included in the canon of the Scripture, proving that it is indeed inspired of God. Pero wala kang mababasang word na God yan. But reading the narrative, you will find the providence of God, how that He cared and guided man's affair in favor of God's people. Doon sa nakita natin sa book ng Esther, ay yun yung time they were taken captive. At there is a threat doon sa kanila through the wicked Haman to annihilate the Jews. But by the sovereignty of God and His control and His power, binaliktad niya yung sitwasyon. They were preserved. At ngayong umaga, ating pag-aaralan is that God is good. Makita natin, my prayer for us to see the goodness of our God and appreciate Him for what we had from Him as our God. Now, titignan natin dito sa ating mensahe ngayon umaga that God is good. To begin with, makita ninyo doon sa verse 5 of the text. Binanggit doon ng isang tao, si Mordecai o Mordecai. Si Mordecai ay pinsan ni Esther the queen na ginamit ng Panginoon during that time to protect His people. Sabi doon sa verse 5, in Shushan the palace, there was a certain Jew whose name was Mordecai, the son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, a Benjamite. At doon, binanggit din, pag tinignan natin yung verse 7 of the same chapter, ang sabi diyan, he brought up Hadassah, that is Esther. Siya ang nagpalaki kay Esther. So, sa unang punto natin, that's expression of God's goodness, is this: God raised you up for His own purpose. God raised you up for His own purpose. The reason being na inabot natin ang estadong ito at your age, na preserve yung buhay natin, may mga taong ginamit to raise us up. What we are today, kung ano man tayo, yung ating pagkatao, malaki po ang naging bahagi ng mga taong naging instrumento sa buhay natin. Dito, pag tinignan mo sa verse 5, nga binanggit sa verse 7, na si Esther, sa kanyang kabataan, wala na siyang mga magulang. Ulila na siya. Nung kinuha ng Panginoon ang kanyang mga magulang, nag-replace siya ng mag-aalaga sa kanya. At yun yung kanyang pinsan, si Mordecai. Makikita rin natin dito, nung sinabi sa verse 7, when her father and mother were dead, took for his own daughter. Maybe, sa atin dito, tandaan nyo lang po, maybe hindi na kumpleto ang mga magulang mo. Maaaring patayin na yung tatay o si nanay o both. Na kung meron ka pa kahit na isa o mother o father, minsan talagang mabigat yan sa atin pag tayo namatayan. Pero come to realize yung condition ni Esther. At a very young age, naulila na siya eh. Hindi sinabi kung anong edad niya nung namatay ang mga magulang niya. Pero hindi biro na bata ka pa lang, maulila ka. Dito sa bagay na ito, parang ang hirap maintindihan
yung kabutihan ng Diyos. Anong buti nang mawalan ka ng mga magulang? Di ba? Humanly speaking, hindi natin basta maintindihan yan. Pero nung kinuha man ng Panginoon, meron pa ring ginamit. Magpalaki siya sa kanya. Yun nga si Mordecai, pinsan niya. I grew up in a family na 8 kami. Ako yung pang-6. No? At ngayon, napapagitnaan ako ng 2 kapatid kong namatay. No? Yung mas matanda sa akin, Ana Maria, namatay siya. Tapos yung sumunod sa akin, si Ephraim, died at 19 years old. Napagitnaan na ako, tumalon eh. Ako na sana kasunod eh, nilagpasan yung isang mas nakababata. Dahil sa malaking pamilya, hindi naman kami mayaman na pamilya, hindi naman kumuha ng katulong ang nanay ko ang nag-alaga. Pero sa dami namin, alam mo, karamihan sa pamilya, ang mas napagtutuunan ng mas care and love, yung panganay at saka yung bunso eh, ano? Kaya privilege yung mga panganay. Siyempre, unang anak, buhos na buhos yan. Tapos, nagkaroon ng mga susunod. Yung bunso na ngayon, si bunso na ang nakikita. Yung mga nasa gitna, hindi ko man, sabi ko sa general rule na ganyan na. Pero kadalasan, parang yung nasa gitna, medyo less favored ng konti. No? Naandun ako sa kalagitnaan. And so, I just thank God, nung hindi naman kami kayang lahat ng nanay ko, wala kaming katulong, may lolo ako. Yung lolo ko ang nagpalaki sa akin. Kumain ako sa mga palad niya. Kasi Ilocano ang tatay, ang lolo ko from Santa Cruz, Zambales. Pagka pinapakain ako, sinusubuan ako. Ganun ako lumaki sa mismong kamay ng lolo ko. So kaya alam ko yung pag-ibig ng lolo. Ngayon lolo na ako. Meron akong isang apo na napakadaldal. Ay nandun din naman ako sa akin. But anyway, kung wala man yung mga magulang mo, may mga tumayo na nagpakita ng pag-ibig sa iyo, nag-alaga sa iyo. Maybe today the Lord is reminding us of those people whom God used as His instrument to raise us up. Kaya nga doon sa bagay na yon, isang lesson na kapag ka may kinuhang bagay ang Panginoon o tao man na treasured sa atin, may ipapalit ang Panginoon. Because you're being raised for His own purpose. It's not about our purpose. It's not about our ambition. It's not about yung ating mga plano sa buhay. Remember, may purpose as a church. Laging binabanggit ng ating pastor, there is only one purpose for our existence. Generally, is to glorify God. But particularly, through the fulfillment of the Great Commission as a church. Lahat tayo may bahagi dyan. Ano man ang doon ka sa giving ministry o anumang gift na meron ka, lahat yun ay bahagi ng pag-fulfill ng ating Great Commission. And the pastor will always emphasize, any ministry that does not cater to the fulfillment of the Great Commission, ay hindi ministry yan. Masasayang lang yung ating effort. Kaya lahat ng ministry natin must cater to the fulfillment of the Great Commission. Kaya itong makita natin, going back, tingnan mo na ngayon yung paano ka inalagaan, paano ka pinalaki. May mga tao ginamit ang Panginoon. And we thank God, yung mga anak na nandito, na meron pa kayong mga magulang, appreciate na may mga magulang pa na nasa atin, nag-aalaga sa atin. Yung value ng especially yung mother sa anak. Natandaan nyo si Moses, one of the great leaders that was raised by God. Si Moses. Diba, nung 3 months, nandun siya sa parents niya, nung hindi na maitago, they gave up Moses hanggang napunta kay Pharaoh's daughter. Tama? Nung naandun si Miriam, inalok niya, kukuha ba ako ng tagapag? Sino ang piniling tagapag-alaga? Nanay niya. Bakit yung nanay niya pa? Pwede namang ibang babae, di ba? Ang maganda nito, during the time of captivity, nagkatrabaho pa yung nanay niya. Sabi mo, sinuswelduhan siya, ang inaalagaan niya, sarili niya pang anak. Doon ipinakita ng Panginoon yung kahalagahan ng kalinga ng mga nanay. So we thank God for mothers, we thank God kung meron tayong parents na nagpapalaki sa atin. O kung wala man, still, merong ginamit ang Panginoon sa iyo. And the Lord is reminding that today sa ating buhay. Now, pangalawa, makita natin doon sa verses 8 and 9, ang prinsipyo dito, the second point is God grants favor
for His own use. God grants favor for His own use. Nagbibigay ng pabor ang Panginoon para sa Kanyang sariling paggamit sa atin. Yun naman ang worth ng ating buhay. Yung bang, kung maiksi man ang ating naging buhay, how much of our time given were spent for God in service. Diba? Ang sukatan ng mundo, yung success mo, yung how much na naipon mo, o nagkaroon ka, o yung taas ng pinagaan. Much maganda yung mga bagay na yan. Pero hindi yun ang sukatan ng Panginoon. Ang mundo nga, tinuturuan tayo na pagka nag-aaral ka, you obtain a position. Diba? Kasi may honor doon. Pag mataas ka, position ka. Pero alam mo, sa prinsipyo ng Panginoon, it's not about the title that counts. It's the work. Natandaan nyo, nung one time, hinugasan ng Panginoon yung paa ng mga disciples, ayaw ni Peter. Because that's the work of a servant. Master niya ang Panginoon, huhugasan yung paa niya. Ayaw niya. Pero sabi ng Panginoon, pag hindi ko ginawa yan, wala kang bahagi sa akin. Ano naman naging sugot ni Peter? Ay, paliguan mo na ako. Huwag lang yung paa ko, pati na kamay ko, pati lahat na. Pero hindi, sabi ng Panginoon, yun lang paa mo. Tapos sinabi niya, for the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. It's not about the title. Oh yes, He is the Son of God. He is the King of all kings. He is the Lord of all lords. Pero ipinakita niya what He values, yung work niya eh. Not just the title. So makikita natin dito, ang Panginoon, nagpapakita ng favor, human favor sa atin. At behind those people ay ang Panginoon. Tingnan niyo yung verse 8. Pag tinignan niyo yung verse 8, dyan sa ating account, chapter 2, verse 8, basa niyo dyan, and it came to pass when the king's commandment and his decree was heard, and when many maidens were gathered together unto Shushan the palace, to the custody, you take note of that, to the custody of Hegai, that Esther was brought also unto the king's house for the custody of Hegai, keeper of the women. Nung kinailangan ng humiwalay si Esther sa kanyang pinsan, sa pangangalaga ng kanyang pinsan, gagamitin siya ng Panginoon, gumamit ng tao na si Hegai to show favor sa kanya. Kasi pag tinignan nyo doon sa verse nakasunod, yung verse 9, and the maiden pleased him, and she obtained kindness of him. Among the many women, nakasama doon kasi nagkaroon ng beauty contest. Diba? Beauty contest para palitan si Vashti. Maraming mga contestant doon. Pero, the keeper of the women, si Hegai, ang sabi diyan, the maiden, si Esther, pleased him and she obtained kindness of him. Tignan mo an expression ng kindness sa verse 9. Doon sa last phrase ng verse 9, binanggit diyan, and he preferred her and her maids unto the best place of the house of the women. Among the women, binilagay siya doon sa pinakamagandang lugar. Katangi-tangi yung favor na ginawa sa kanya. Ano namang meron kay Esther para magustuhan siya ni Hegai? Para ilagay siya. And behind yung kindness ni Hegai ay ang kamay ng Panginoon. Favor ng Diyos. Maybe today, the Lord is reminding us yung mga taong nagpakita ng pabor sa iyo. Itinrato ka ng maayos. Hindi mo naman sila kaano-ano. Maybe estranghero sila, but they show kindness to you. So, sa sino mang taong nagpakita ng kabutihan, ng favor sa iyo, behind that man, behind that person is God. Pinakikita niya sa iyo how He favors. He gives you favor. Yan, pinakita doon si Hegai. Nilagay siya sa pinakamagandang lugar. Then, tingnan niyo pa yung verse 15. Sabi diyan, and Esther obtained favor in the sight of all them that look upon her. Hindi lang pala kay Hegai. Lahat ng tumitingin kay Esther, she found favor in the sight of all them. Diba, sabi nga, narinig ko minsan binanggit ni Pastor, yung bang meron kang katangian na likable. I was really blessed to hear minsan mga story ng ating pastor. Not to put him in the pedestal, pero yung motorsiklo na naandyan, kaganda-gandang motor, paano nandito yan? Ay, according sa narinig ko, nakasakay lang ni pastor yun sa aeroplano ata. Natanong lang, mahilig ka ba sa motor? Pastor, bisya. O may motor ako, dinala na lang dito. Paano
paano na yun napagkatiwalaan siya kaagad? Doon lang sa instance na gano'n. So kasi behind sa mga taong nagpapakita ng kindness and favor sa iyo, may Diyos, ipinakikita ng Diyos, hey, mabait ako sa iyo. I am good, I am showing you favor. Doon sa mga taong yan. Then, makita nyo sa verse 17. Ito pa doon sa king. And the king, sa verse 17, loved Esther above all the women. Nakita siya nung hari. Above all the women. And sabi diyan, and she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins. So, iba yung nakita niya kay Esther. So, nagpakita rin siya. Among the contest, nanalo nga si Esther doon sa kanyang pinakitang contest na yun. Ang nakita niya, iba yung nakikita niya kay Esther. Above all ang sinabi niyan. Diba? Narinig ako kasi nung minsan tinuro sa atin ng pastor yung word na peculiar. Anong definition ng peculiar? Above the usual. Merong natatagong katangian sa iyo na angat sa iba. Tayo mga ating mga young people, tayo mga lahat, ihalo to his mga unseen. Kitang-kita yung kaibahan mo. Sa kilos mo, sa salita mo, may grace eh. Pati sa itsura mo. There is something nandyan sa ating, although tayo man mga tao, totoo, hindi mo makaalis, meron tayong mga weaknesses. Meron tayong mga frailties sa ating buhay. Pero sa bagay na yon, we do not magnify ang ating mga weakness. Pero tignan mo kung ano yung katangian. You're a peculiar. In the Old Testament, Israel was known to be the peculiar nation. Totoo naman yan, they're above the usual. Pero ngayon sa New Testament, the church, tayo yung peculiar people of God, above the usual. So that para saan yung mga favor na yan nakikita nila sa atin is for God's own use. So dito makita natin maraming mga pinakitang tao that find favor din si Esther. So that's number 2 na nakita natin sa account na ito. Then, ang pangatlo naman, quickly, sa verse 21, number 3 ito, yung goodness ng Panginoon. God rewards faithfulness for His own glory. God rewards faithfulness for His own glory. Here is a man na ginamit kay Esther to prepare her for the work of preserving God's people. Babae siya, pero behind Esther, nandun si Mordecai. Tingnan nyo yung pangyayari sa buhay niya. Doon sa verse 21, in those days, while Mordecai sat in the king's gate, doing his job, doing his work, pumasok siya sa trabaho niya, sa office niya, 2 of the king's chamberlains, Bigthan and Teresh, of those which kept the door, were wroth and sought to lay hand on the king Ahasuerus. Makikita nyo, bagamat they were captive, sila man ay defeated yung kanilang nation under bondage sa foreign nation. Pero and yet, si Mordecai ay binigyan ng trusted position. Sitting at the king's gate, kumbaga sa ating panahon, ay nandun siya sa PSG, Presidential Security Guard, to guard the king. So may mga attempt na pumatay. Ito nga, there was an attempt to assassinate the king. At hindi aksidente na naroon siya sa trabaho niya na may threat ngayon sa binabantayan niya. Alala ko, one time, yes, we forget. Now, kung in-announce si Pastor nung araw, there was a threat in his life. Yung sinabing, watch your blood. Natandaan nyo, yung may BBL, may init pa yung BBL, we invited Senator, Cayetano, ito, nag-speak sila dun sa BBL, and then may email sa kanya, watch your blood. Diba? So, ganun din naman sinasabi rito, sa kanyang pagtatrabaho. Sa kanyang pagtatrabaho, may threat ngayon doon sa kanyang haring binabantayan. At makita nyo, sa verse 22 and 23, ang sabi dyan ng 22, and the thing was known to Mordecai. Nakaabot sa kaalaman niya. Praise God, naalaman niya. Kasi imagine what would become of Mordecai pag na-assassinate yung king.
Parang neglect of duty niya yun eh. On his watch, may nakalusot, napatay. Kaya nga, yung mayor ng Leyte, nasa kulungan na. Napatay pa, no? I don't know, ayoko na ng issue dyan, but siyempre, kung ikaw yung watch, pinatay sa mismo panahon ng pagbabantay mo. Di ba? Parang, or maybe sa mga presidential guard, sa ating presidente, may threat. Pag mangyaring mapatay, what would happen sa mga PSG? Pinagkatiwalaan sila ng posisyon. Tapos yung kanilang binabantayan, napatay. Pero it was known to Mordecai, at ang sabi diyan, who told it unto Esther the queen. Sinabi niya agad kay Esther, hindi siya dumiretso sa hari. Hindi siya pwedeng basta dumiretso ron. Si Esther, sinabihan niya. At magandang sinabi, and Esther certified the king thereof in Mordecai's name. Hindi sa pangalan ni Esther. Tapos, sinabi doon sa verse 23, na yung inquisition was made in matter and found out, therefore they both hang on a tree, and it was written in the book of the Chronicles before the king. Ito na ngayon ang catch. Natapos na, maganda yung ginawa niya because of Mordecai, na-save yung buhay ng hari. Alright? Tapos, naisulat sa Chronicles of the King, ni-record pa. Pero pag tinignan mo yung chapter 3 verse 1, who was honored? Sa chapter 3 verse 1, after these things, tapos na mga bagay na ito, na magandang nangyari, did King Ahasuerus promote sino? Si Haman. At sabi diyan, the son of Hamedata, the Agagite, and advanced him and set his seat above all the princes that were with him. Eh, sino ba ito si Haman? Askad kay ano to eh? Kay Mordecai? Galit siya kay Mordecai. Lagi siyang insecure kay Mordecai, di ba? Minsan, ang tinuturo sa atin ito, nakagawa ka ng maganda, mabuti yung ginawa mo. Well and good. Pero yung reward, minsan nadidelay. Minsan, magangyari ka, ang ni-reward, yung hindi dapat, undeserving. Para bang, sasabihin mo, Panginoon, teka muna po, ako po nakagawa ng katapatan. Maganda po yung ginawa. Bakit siya ang reward? Para bang, mali yata. Minsan, pagka yun ang tendency, pag hindi tayo naging maingat, pag meron tayong nagawa na mabuti, we expect reward. Eh, dito ang nangyari, ang ni-reward, yung panggalit sa kanya. Yung taong negatibo sa kanya. Yung taong nag-o-oppose sa kanya. Eh, kung humanly speaking, pag nakita mo, we might, maybe kung tayo si Mordecai, mag-question dati ka, Panginoon. Di ba ako yung gumawa ng mabuti? Ako yung Bakit ang pinromote ng hari, iba? Hindi ako. Pero, tandaan nyo yung lesson na sinasabi nga, don't put a period when God puts a comma. Hindi pa naman tapos eh. Tapos na ba yung rewarding niya? Hindi pa naman eh. Meron pang kasunod. Kaya pag tinignan nyo, sa verse chapter 6 na, 1 and 2, eto na ngayon yung time ng Panginoon. Ang sabi diyan, on that night, could not the king sleep. Kung bakit, anong dahilan, na merong isang gabi na hindi makatulog yung hari. Kanino ba nanggagaling ang tulog? Kagabi nakatulog ka, maybe naghilik ka pa. Saan ba galing ang pagtulog natin? Pag binasa nyo doon sa Book of Psalms, chapter 2, binanggit ng Panginoon sa kanyang salita. Basic as it is din sa ating katotohanan, let me just read, hindi ko na ilagay sa aking point ito, but I just remembered yung sleep, pagtulog. Diba? Minsan sabi ng ating pastor, mas mabuti na yung walang tulog kaysa walang gising. Diba? Totoo naman yan. Minsan galit na galit ka, hindi ka makatulog. Ano ba mas gusto mo? Sabi niya, yung walang tulog o walang gising? O, mahirap yung walang gising. Pero doon sa Book of Psalms, binanggit doon sa chapter 2 o chapter 3 ng ating, chapter 3, ang sinabi niya doon, so sa chapter 3 verse 5, I laid me down and slept, I awake, for the Lord sustained me. Diba? Siya yung nagbigay ng tulog. Pero yung mga panahong hindi siya makatulog, ano ang ginawa ng hari?
nung hindi siya makatulog. Doon sa verse 1 ng chapter 6, and he commanded to bring the book of records of the chronicles, and they were read before the king. Ano ang nakasulat doon? And it was found written that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the king's chamberlains, and keeper of the door, who sought to lay hand on the king Ahasuerus. Nakalimutan na ni King Ahasuerus yung threat sa kanya. Inonor pa si Haman. Pero yung gabing hindi siya makatulog, talagang Panginoon pa rin in His providence, in His sovereignty, hindi makatulog. Kung bakit naisip ng hari, ang dami naman pwede magpatawag siya ng kanyang payaso to entertain him so that he can sleep. He can ask for food para pag nabusog, he can maybe do some exercise para siya mapagod, makatulog. Pero kung bakit ang naisip niya, yung talaan. The Lord's hand is behind this na, nung nabasa na andoon yung accomplishments to remind him, hey, may nakakalimutan ka. Merong gumawa ng mabuti sa iyo. At yun ay si Mordecai. Tamang-tama naman, tinanong ni King Ahasuerus doon sa verse 3 of chapter 6. Maganda po ang sinabi dyan. And the king said, what honor and dignity had been done to Mordecai for this? Then said the king's servants that ministered unto him, there is nothing done for him. Sabi ni king, wala nagawa. Nailigtas ako ng taong ito. Kung titignan niya, pinagkakautangan ko pala ng buhay ko, ang taong ito, wala man lang nagawang honor sa kanya, walang dignity. Ay, hindi pwede yan. Tama-tama nung nagtanong siya, sabi niya, who is in the king's court? Siya namang dating ni Haman. Nasa king's court si Haman. Hindi aksidenteng nandoon siya. Ano ang purpose ni Haman? Bakit nagpunta siya sa king's court? Ayon sa batas ng mga Persian, hindi ka pwedeng pumunta sa king's court nang hindi ka pinapatawag na liban na ikaw ay with honor sa hari, di ba? In-honor siya. Kaya siya nagpunta sa king's court para hilingin kay King Ahasuerus yung ulo ni Mordecai. Para naggawa siya ng bitayan at hihilingin niya kay King na siya'y bigtiin. Yun naman ang tamang panahon, hindi by chance o by accident, na hindi makatulog yung hari, kinuha yung libro, nagbasa, nalaman niya. Nung biglang tinanong, sino ba yung nasa court? Ay, si Haman. Tama-tama, nandiyan si Haman. O nung tinawag na si Haman, yun ang sabi sa kanya, Haman. So si Haman, anong gagawin natin sa pinaka-honorable na tao? Si Haman mayabang. Sabi niya, sino bang pinakadakila dito kung hindi ako? Wala nang ibang hihigit sa akin dito. Sabi niya, ito na lang. Mautak si Tuso eh. Ganito gawin mo, King. Isakay mo sa iyong kabayo, yung honorable na person na yan. Suotan mo siya ng robe mo, lagay mo yung corona sa kanya at yung singsing. At ipakalat sa buong kaharian, this is the greatest man in my kingdom. Sabi niya, okay, maganda yan. Anong sagot ng hari sa verse 10 of chapter 6? Ito ang sabi, and the king said to Haman, make haste, magdalmadali ka, and take the apparel and the horse, as thou hast said, and do even so to Mordecai, the Jew, that seated at the king's gate, let nothing fail of all that thou hast spoken. Isipin mo kung ikaw si Haman, yung taong asar na asar ka. Yung taong nai-insecure ka. Yung taong tinitignan mo kakompetensya mo, kaagaw mo. Hihilingin mo nang patayin siya eh. Bandang huli, sabi ng Panginoon, ikaw, ginamit ng Panginoon yung i-honor mo sa isipin mo habang nakasakay si Mordecai sa kabayo. Ano ang sinasabi niya ito? Pinakadakilang lalaki, pero sa isip-isip niya, kakainis to eh. Yun nga yung binanggit ko nung araw, kumbaga nasa sitwasyon na si Mordecai sa kanya, ay yung nakakainis buhayin, nakakaawang patayin. Pero hindi, gusto niya patayin eh. Pero siya pa ang ginamit mag-honor. Yun nga yung sinasabi ng prinsipyo ng Bible. If you lay a snare sa iyong neighbor, ikaw ang mahuhulog dyan, sa pit na yan. O di ba what happened doon sa nilagay niyang gallows in the end? Makikita mo rin yung pagkilos ng Panginoon in the end ng narrative na story na ito. Na si Esther,
nag-prepare siya ng banquet. At sabi niya sa king, I have a request. We have a banquet, special banquet, ng special guest si Haman. Sabi ni Haman, kita mo, kahit paano, honorable. Sipin mo, nagkanda ng party. Ako ang special guest. Hindi pa nadala doon sa unang napahiya siya. Isip niya pa rin, honorable, dahil hindi niya alam, behind, may plano. May ginagawa ang Panginoon. So, nung unang pagpunta niya, sabi na ng king, alright, Queen Esther, ano ba yung sasabihin mo? Sabihin mo na ngayon. Pag binasa mo yung narrative, dinilay pa ni Esther eh. Sa susunod na may isa uling banquet. Ito na yung pangalawa. Nung naandoon na sila, sabi na ni king, now Queen Esther, sabihin mo na yung importanteng sasabihin mo sa akin. Nung sinabi ni, kasi there was already a command, at a certain date, lahat ng Jew papatayin. Without the right to defend themselves. Papatayin na lang sila. Inaprubahan na ng hari. At sinabi ni Esther, King, yung law na yan, won't you realize I'm a Jew? In danger, pati ako na queen mo. Nagalit ngayon si King. Yung queen niya pala, Jew. Sino ba ang pasimuno niyan? Batas, hindi niya na mabawi yung batas. Sabi ni Esther, this wicked Haman. Namutla ngayon si Haman. Si King dahil nangihinayang din siya dahil trusted man niya yun eh. Ang nangyari, hindi maisip nung hari na ito palang trusted man ko, na inonor ko din naman, ay siya pa ang may balak na ito. Nagpahangin sumandali yung hari, malis. Inaandoon yung bed ni Queen Esther. While reclining doon sa bed niya, magmamakaawa. Ito si Haman. For some reason, nung lalapit siya nagmamadali, natalisod. Sino pumatid sa kanya? Alaman doon, natalisod eh. Napasubsob siya kay Esther. Nung napasubsob kay Esther, sakto naman balik ng hari. Nakita ng hari, sabi niya, talipandas ka. Pero pardon me kung mura ba yun? Nandito pa ako. You plan to rape my queen? Immediately, tinalakbungan siya eh. Kung sako yun, nilagay. At binitay siya mismo sa bitayan na inihanda niya para kay Mordecai. So makita mo yung bagay ng lesson na nandito na ipinapakita ng Diyos sa atin. The Lord rewards faithfulness for His own glory. Kung bakit nakita at makita nyo, di ba na unang inonor si Haman? Ano ang value nyon sa time na i-reward yung faithfulness ni? Isipin mo, kung ang nagpo-proklama sa kanya, just an ordinary man, hindi masyadong bibilihin ng mga tao. Minsan, siyempre, tinitignan mo rin yung nagsasalita. Isipin mo, yung honor na binigay sa kanya, gagamitin pa rin ng Panginoon to honor yung faithfulness ni Haman. Siyempre, pag nakikita ng mga tao, iba yung nagpo-proclaim. Hindi ba isang honored person din to sa kaharian? Kaya minsan, pag nakikita mo sa buhay mo na para bang yung taong against sa'yo, they may be unsaved, unbeliever, huwag kang padadala na magkikilos ka kaagad ng padalos-dalos, lalabanan mo, gagawa ka ng bagay. Pero tignan mo, yung honor na binibigay sa kanila, isang araw gagamitin din ng Panginoon para i-honor yung faithfulness mo. Not for us to make a name, but for the glory of our God. Yung honor na binigay na yan. Kaya maybe may karanasan ka na yung taong nag-o-oppose sa'yo, parang ang panahon ay pumapabor sa kanila, sila pa yung nare-reward, at ikaw parang lagi kang naisa-isang tabi. Maybe, alam mo yung ginagawa mo, mabuti mo yung ginagawa mo, maayos yan, maganda motibo mo, maganda yung accomplishments mo, pero it may be na hindi pa nire-reward. Huwag ka lang mag-apura, huwag kang madala na ikaw ay madadaw na sa bagay. Because, ang sabi ng Bible, that the Lord is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hindi naman niya nakakalimutan yun eh. Katulad nga lang ipinakita sa account na ito, na si Mordecai, hindi siya agad na honor ng Panginoon. Now, leads to my last point. Ito na. Ang bilis lang ito.
sa verse 7, chapter 2. Bumalik tayo sa chapter 2, verse 7. Pansinin niyo, binasa ko na itong verse kanina. Tingnan niyo ito. And he brought up Hadassah, that is Esther, his uncle's daughter, for she had neither father nor mother, and the maid was fair and beautiful. Ano yan? God gives grace for His own testimony. God gives grace. Ano yung grace sa kanya? Physically, maganda si Esther. Fair and beautiful. Bago sila inaharap sa hari, it took yung keeper of the women na alagaan sila for 1 year. Ang sabi ng Bible sa chapter 2, 6 months, ay yung purification nila, yung cleansing nila, yung papaligo sa kanila, oil of mirth. Maliligo sa langis. Hindi ka para prituhin ang langis na yun. Pero, pag binababad ka sa langis, siyempre, nagiging flawless yung balat mo. After 6 months, another 6 months, paliliguin sila sa perfume. Pabango naman. I heard sabi na minsan, somebody said, yung mga mababangong mamahalin ngayon na galing sa England, sa Europe. Bago naging commercialize yan, pinagsawaan na muna ng reyna. Pinampaligo niya na muna yung pero ito, in reality, bago sila iharap sa hari, imagine, ang paliguan mo, pabango. Nasubukan mo na bang maligo sa pabango? Pununo ng pabango. Pero yan, taong hinarap siya, ang nakita diyan, the maid was fair and beautiful. Wala namang anak ng Diyos na pangit. No. Subukan mo, humarap ka sa salamin. Sabihin mo ba, pangit ko? Kasi sabi niyan, tayo mga anak ng Diyos, sabi nila, medyo hindi. Anyway, yung beauty, ang reality, beauty is in the eye of the beholder. Tama. Yung maganda sa'yo, maaaring hindi maganda sa akin. O, diba? Yung iba, ayaw ng medyo bilog, diba? Sa akin, maganda yan. Yung misis ko, bilog. Diba? Yung shape. Kasi naalala ko yung apo ko, dahil sabi yung shape, tinuturuan siya ng shape. Sino ito? Si Lolo yan, square. Parang square ata yun. Itong bilog, si Mami Cors. Sabi, galit. Pero anyway, yung beauty naman talagang nasa tumitingin eh. Pero tignan mo, what is more important? Yung mata ng tao, yung mata ng Diyos. God created you beautiful in His sight. O, ito yan. Maganda ka. Babae ka man o lalaki, may kagandahan ka. Aanuhin mo yung ganda, kagandahan, kung hindi naman magagamit para sa kanyang kapurihan. Kaya lahat yung grace ng Panginoon mula sa itsura mo, mula sa pagkatao mo, ibinigay ng Panginoon yan for His glory. Ginamit yung beauty ni Queen Esther. Hindi para lang siya maging mayabang o para siya maging sikat, nanalo siya sa beauty contest. Hindi, kasi ang purpose ng Panginoon for the benefit of God's people. Gagamitin yung position niya. Yung ganda niya, ginamit yan to protect God's people. Now, pangalawa, tignan nyo sa verse 10, kung ano yung grace meron kay Esther. Tingnan mo, we talk about the character mula sa physical, pati yung inward beauty niya. Tingnan rito sa verse 10. Chapter 2, verse 10, Esther had not showed her people, nor her kindred, for Mordecai had charged her that she should not show it. The reason being, hindi niya muna nire-reveal yung kanyang pagkatao doon sa kanyang mga kapatiran kasi may nag-utos sa kanya, si Mordecai. Tapos, pag tinignan nyo sa verse 20 of the same chapter, chapter 2, verse 20, Esther had not showed her kindred nor her people as Mordecai had charged her. Tingnan nyo ito. For Esther did the commandment of Mordecai like as when she was brought up with him. Nung tayo yung mga bata, minsan kahit ayaw mo, wala kang magawa kundi sumunod eh. Diba? Kasi, mahirapan ka dahil magulang mo yan. Nung lumaki ka na, nangangatwiran ka na eh. Pero si Esther ito, at hindi niya patunay na ama, si Mordecai. Alala ko minsan, mayroon akong pamangkin, lumaki sa US. Eh, siyempre, parang
Wala ka pa pang anak nung araw, yun ang doon dumating. Minsan sinusuway ko. Nagagalit sa akin, ang sabi sa akin "You're not my dad." Sabi ko, "Oo nga, para yata ako nagiging tatay, hindi pala ako tatay niya." Pero yun ang kanyang... Pero ito si Esther, natutunan niya yung obedience kahit na hindi niya tatay yun. Yun ang nagpalaki sa kanya, kahit na nung nahiwalay siya kay Mordecai, nandoon na siya sa palasyo, queen na siya Pwede niyang sabihin, "Sino ka ba? Queen na ako, utusan mo pa ako? Ikaw dapat utusan ko. Dahil servant ka ng hari, queen ako." Pero hindi siya nakurap ng posisyon niya. Hindi siya nakurap nung nasa dinalagay na sa place of honor. Pero marunong pa rin siyang sumunod. Kaya nga yun ang isang bagay. Narinig natin in the teaching ng ating pastor, sinabi niya, ano ang pinakamatayog na kapahayagan ng iyong pananampalataya? Di ba yung obedience? To convince me that you have the faith, I must see obedience in you. Yun naman siya tinuturo talaga sa atin. Ito, saan ba natin una natutunan ng obedience? Hindi pa natin alam ang Bible, yung utos ng mga magulang natin. Pag doon pa lang sa ating relasyon sa magulang, may problema na tayo sa obedience, ipapahama ka niyan. Natandaan nyo rin si David, the King David. Before his battle with Goliath, ano ang trabaho ni David? Ano mahirap? Yung sinasabi ko, parang least favored ka Nung pumunta ba naman yung propeta, Samuel, to anoint the next king, tinawag na lahat ng kapatid. Hinahanap, wala na bang iba? Nakakalimutan si David Kasi nag-aalaga sa field. Saka lang sinabi, teka, meron pa pala ako isang anak. Saka lang naalala nung wala na. O di ba, inanoint? O ito ngayon. Doon pa rin siya tagapag-alaga ng tupa Nung humarap na sila kay Goliath, pinakamatangkad yung king, si King Saul, na andun yung tatlo niyang kuya, siya nandun nag-aalaga ng tupa. Galing na siya doon sa battlefield, pero nung bumalik siya nag-aalaga ng tupa, inutusan siya ng tatay niya. Tingnan mo nga yung mga kapatid mo sa digmaan. Magdala ka nga ng mga keso, mga tinapay sa kanila, at tignan mo how they fare. Maagang maaga si David, dinala niya yung kanyang mga inaalagaang tupa to another keeper. He was responsible to do that. At sinunod niya, obedient doon sa tatay. Pag binasa mo yung account, galing na siya doon Pwede niya sinabi, bakit naman kanina pa akong galing doon, hindi niyo pa inutos? Minsan may ganyan tayong katwira, nandun na ako Bakit babalik na naman? Nag-aalaga nga ako ng tupa, busy nga ako Pero hindi sinabi ni David yon. Sumunod siya, only to find walang makalaban sa mga Israelita. Kaya ano yung famous word quote ni David doon? Is there not a cause? Bakit nandito ako? Ang alam niya lang, yung utos ng tatay niya. Hindi niya alam, ilalagay siya sa sitwasyon na siya yung pinakasolusyon. Hindi aksidenteng nandun siya. At the same, sa account na ito, sinabi rin ni Mordecai kay Esther, di ba? In such a time as this. Meron nga tayong song sa choir niyan, di ba? In such a time as this. Bakit nandyan ka? Bakit nandito ka sa church? Bakit naging miyembro ka dito? In such a time as this. Wala bang dahilan? So, makita natin dyan na yung kanyang pagiging obedient naroon. Then, eto pa, tingnan yung karakter ng grace kay Esther. Quickly, tignan nyo yung chapter 2, verse 13. Tinitignan natin yung pagkatao ngayon ni Esther, ano yung na-mold na karakter sa kanya, yung grace ng Panginoon sa kanya. Sabi dyan, verse 13, Then thus came every maiden unto the king, whatsoever she desired was given her to go with her out of the house of the women unto the king's house. Ang sinasabi diyan, ito ang rule. Pag hinarap ka, one by one, hinaharap sila sa hari, anuman ang hilingin, nung babae na ini-examine ng king, ibibigay sa kanya anuman hingin niya. Pero tignan nyo ang karakter nung time na ni Esther sa verse 15, ano ang ginawa ni Esther? Sa verse 15 of chapter 2, Now when the turn of Esther, the daughter of Abihail, the uncle of Mordecai, who had taken her for his daughter, was come to go in unto the king, ano sabi? She required nothing but what Hegai, the king's chamberlain, the keeper of the women, appointed. Pwede naman siyang manghingi Karapatan niya yon. Ibibigay sa kanya. Pribilehiyo niya yon. Pero may hiningi ba siyang kahit na ano? Wala.
may mga pagkakataon, yung pribilehiyo sa'yo, yung mga karapatan mo, yung ini-waive mo. Si Esther, hindi niya kinuha yun eh. Ano yan? Yung bang, siguro negatively, pag tinignan mo, yung mga taong opportunista, dahil karapatan, kukunin mo na lahat eh. Karapatan ko naman to eh. Pero si Esther, hindi. Kahit tama para sa kanya yun. Marunong siya magpigil. Yun din ang isang bagay na tinuturo sa atin in discipline. Yung meron tayong self-control. Pwede niya naman kunin yun eh. Pero ipinakita, hindi lahat ng offer sa kanya, kukunin niya. Natandaan niyo rin yung buhay ni Daniel when they were taken captive to Babylon. Diba? Pinalitan yung pangalan nila, pati yung meal nila, pinalitan. Anong ginawa ni Daniel? Daniel purposed in his heart that he would not defile himself doon sa pagkain lang yan. Sabi niya, doon na lang ako sa gulay. Balik niyo ako doon sa Pauls. Ha? Kain na lang ako ng pakbet. Gusto ko ng pakbot. Ayoko ng mga steak. Ayoko ng mga... Kinain niya gulay. Pero nung tinignan ng hari, mas malusog sila. Eh, yung health niya, and galing pa rin sa Panginoon, di ba? So, ganun man sinasabi sa atin na offer na yon kay Daniel eh. Natandaan nyo rin, yung isang propeta, nandoon yung servant, na nung gumaling yun doon sa captain ng the time ni Elisha, yung may ketong. Sino yun? Si Naaman? Diba? Nung binabayaran si Prophet Elisha, kinuha niya ba? Pero merong isang servant doon. Sino yun? Alala niya pangalan? Si Gehazi. Anong ginawa ni Gehazi? Pumunta siya. Ayaw tanggapin. Ako na lang. Kinuha niya naman yung Gehazi. Ano nangyari kinetong? Pero alam niyo, meron lang mga bagay na para sa iyo. But be wise in dealing. Na hindi lahat ng offer kukunin mo. Kahit tama yan para sa iyo. Ito pinakita, hindi siya basta na lang kumuha ng privilege. Yun yung character niya. And finally, sa verse 22, ito na yan. And the king and the thing was known to Mordecai, who told it unto Esther, the queen. Ito, tinan sinabi ng verse 22. And Esther certified the king thereof in Mordecai's name. Ano yan? Alam ni Esther to whom honor is due. Pwede niya sabihin, oy, maganda ito, maililigtas yung hari. Ako na lang. Sa pangalan ko na lang, nailigtas kita, king, dahil queen mo ako. Pwedeng gawin ni Esther yun eh. Pero alam niya kung para kanino yung honor na yun eh. Sinabi lang naman sa kanya. That's a character na meron siya. Dahil gagamitin din ng Panginoon in one day i-honor si Mordecai to save him from the sure death nung ibibigti. So, ganun din matutunan natin that sabi ng Bible, in honor, preferring others better than yourself. Di ba yun ang prinsipyo ng Bible? Talagang the Lord is so good, He will bestow more honor sa iyo doon sa bagay na yan, sa ibuhay na ito. Pero remember, when you are honored by God, you are so blessed of God, showing His goodness sa iyo, don't forget it's all about God, it's not about you. It's not about me. We do not make a name of our own. We raise the flag of the Lord that lahat ng anumang bagay na makikitang maganda sa atin, it will be the token of His goodness. That without God, we are nothing. Katulad din sa pinakita dito, and the people of God was mightily delivered during that time. Kaya naandun makita natin that God is indeed good. Sa buhay natin, hoping and praying that you are able to see, natandaan mo ito, God raised you up for His purpose. May layunin ng Diyos. Pangalawa, God grants favor for His own use. May mga taong nagpakita ng kabutihan sa iyo. Behind those people ay ang Diyos. Then number 3, God rewards faithfulness for His own glory. Kaya nga doon sa buhay na ito, keep on being faithful. Hindi ka man na-reward agad sa iyong faithfulness, but definitely there will be a time
God will reward your faithfulness. Then finally, God gives grace for His own testimony, na makitang maliwanag sa atin ang Panginoon, hindi ang ating sarili. Alright, tayo pong lahat ay tatayo. Thank you for having joined us today in this episode of The Pulpit, where we feature the services of the Lighthouse Bible Baptist Church. If you have not received the Lord Jesus Christ into your heart, and you have not had the experience of God's saving grace, I invite you, let Jesus Christ come into your heart. The Bible says, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Pray this prayer. Lord Jesus, I am a sinner. I cannot save myself. Thank you for dying on the cross for me. I receive you now into my heart as my Savior and as my Lord. In Jesus' name, amen. And with that prayer is the faith in your heart that the Lord Jesus Christ is in you as your Lord and Savior. God bless you today. Join us again next week for another edition of The Pulpit.